Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa isang interview mga tol, dito kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sinabi niya na ang China mga kapatid ay mahirap pagkatiwalaan, no? At walang kredibilidad. Yun ang problema ng China mga tol. No? Wala silang kredibilidad at mahirap silang pagkatiwalaan. Meron silang deficit of trust. No? So panoorin na lamang natin ito mga tol mula rito sa The Manila Times. Bigyan natin to ng reaction, komentaryo at kayo rin mga kapatid bilang mga manonood, bilang mga Pilipino. Sa tingin nyo ba ay dapat talagang pagkatiwalaan ng China? At meron pa nga ba silang kredibilidad sa mga sinasabi nilang peace and stability, naghahangad daw sila ng kapayapaan, hindi sila ang nanggugulo, kundi Amerika daw. Mga ganong mga bagay mga kapatid. No, panoorin na lamang natin to, bigyan natin to ng reaksyon. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. What he said is undeniable. China's activities are getting more expansive and more aggressive. So yung sinasabi niya siguro yung message ni Pete Hegseth, no? PH Defense Secretary o Chief says China needs to overcome deficit of trust, no? Ang dami na kasing walang tiwala sa China mga tol. 'Di ba? Nakikita nyo naman kung ano mga pinaggagawa nila rito sa South China Sea. China's activities are getting more expansive and more aggressive. Their demonstrations of force are getting more frequent. And in the West Philippine Sea, we are getting used to their activities. Nasasanay na tayo mga tol. Saka kung titingnan nyo ibang-iba yung sinasabi nila ng China doon sa mismong dinedemonstrate nila o yung ipinapakita nilang aksyon. Diba? Lagi nilang sinasabi peace and stability. Lagi nilang sinasabi na sila daw ay committed para panatilihin ng kapayapaan. Pero tingnan nyo mga tol yung ating mga barko na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, which is alam ng China dahil nakapirma sila mga tol doon sa UNCLOS at alam naman nila kung ano yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Nagsasabi ng Pilipinas meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi tayo lumalabas doon. Actually mga kapatid, si China pa nga ang lumalapit dito sa atin. Within 50 nautical miles, nandiyan na mga barko nila. Minsan umaabot pa ng 34 nautical miles, nandiyan na mga barko nila. Hinahabol na tayo. Diba? So iba yung sinasabi nila dun mismo sa kanilang ginagawa. Pero mo, daan-daang kilometro na yung layo ng bansa nila, nakakarating na sila rito sa atin, tapos tayo pa rin daw nang gugulo. Matindi yun. But they have expanded the areas where they are doing it to include their exercises of Australia and New Zealand and in the eastern part of our east in the Pacific Ocean. What? Di ba? Yung sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, eastern part, yung dun sa may Benham Rice, Philippine Rice, mga tol. Magpahanggang dun, nakakarating yung mga barko ng China. Imagine that. Huwag mo sabihin, kanila pa rin yun, mga tol. Nasa kabilang bahagi na yun ng Pilipinas. Di ba? Nakakarating pa rin dun yung kanilang mga barko at pinangalanan pa nga nila, may Chinese name na ngayon mga tol Tapos balikan natin itong pinapakitang video. Ayon sa report ng China, di ba, Pilipinas ang bumangga sa mga barko nila. Pilipinas daw ang dumikit kaya daw silang napilitan mag-water cannon. Tignan nyo kung gaano kasinungaling yung CCP. Tignan nyo Of Australia and New Zealand. And wina-water cannon na nila mga tol. Tapos sila yung unti-unting dumidikit. Nasa unahan tayo the eastern wina-water cannon na nila our east in the Pacific Ocean. What are the conditions that I feel would make engaging in a defense sphere with China plausible? First, they have to renounce their narrative that the 9-dash line, a lot of which is even beyond the
outer boundaries of the EEZ, as close as 50 kilometers away or 60 kilometers away from our shores. Napakalapit. They have to renounce it as non-negotiable and as indisputable sovereignty and jurisdiction of China. Secondly, they have to prove beyond all reasonable doubt good faith. Third, they have to renounce the subterfuges that they use in order to try to reshape the international order. Parang mahirap ata yung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro Knowing China mga tol, no, batay doon sa ating mga napapanood. 'Di ba? Mahirap baguhin ng China ugali nila. 'Di ba? Mahirap baguhin ng China dahil napakaramot nito, napakaganid. To one more favorable to them. Fifth, to stop all nefarious activities to try to subvert our society. Well, I believe my foreign affairs colleagues are trying their level best to engage China. But on the defense side, I see what we have seen is that China has to overcome a deficit of trust and credibility. Yun ang problema. Yun ang problema mga tol. Mahirap na kasi talaga. Kaya nga si Secretary Gibo mga tol, ayaw na niyang makipagpulong pa sa China eh. Nasasayang lang oras niya doon eh. Kahit nga tayo mga tol, sinasabi natin, meeting na naman, pulong na naman with China. Diba? Sabi nga para daw maresolba itong sigalot na to through dialogue and consultations. O sige, mareresolba through dialogue and consultations kung susunod tayo sa lahat ng gusto ng China. Yun naman eh. O halimbawa na lang mga tol, sa isa sa mga gusto nila tignan nyo kung susunod ba Pilipinas dito o kung tatanggapin natin. Kapag ka tayo daw ay magdadala ng mga resupply doon sa may BRP Sierra Madre, ang gusto ng China, ang Pilipinas, hihingi muna ng permit sa kanila. Pagkatapos, isa sa mga kanilang sinasabi is i-inspect nila yung barko natin. Aakyat sila dun sa barko natin, i-inspect nila kung ano-ano yung dala natin at pag pinayagan na tayo, saka tayo pwede mag-resupply mission. Kita nyo yan mga tol? Through dialogue and consultation pa rin ba nakikita nating ang paraan para malutas ang sigalot o respeto talaga ang kulang sa China? Kasi bakit tayo magpapaalam sa kanila? Di parang tinanggap na rin natin sa sarili natin na talagang kanila yan. Bakit tayo papayag na inspect nila yung mga barko natin? Anong karapatan nila doon? Di ba dapat wala tayong na-feel o na i-encounter na sagabal kapag isinasagawa natin yung ating mga mission sa dagat? Kasi teritoryo natin yan, soberanya natin yan, di ba? Ano pa yung gusto nilang mangyari mga kapatid? Tayuan ng mga artificial island. Etong loob ng West Philippine Sea, imimilitarize na nila, kukontrolin na nila mga tol. Kukunin na nila lahat ng mga isda dyan, bumili na lang daw tayo sa kanila. Diba? Mag-import na lang tayo sa kanila ng mga isda, tapos gusto nilang kunin yung mga langis. Tayo, hindi tayo makikinabang doon, nasa loob ng EEZ natin. Kaya nga tinawag na exclusive economic zone eh. Eksklusibo lang dapat yun para sa atin eh. Anong dialogue and consultation ang mapapala natin puro pabor naman sa kanila yung gusto nilang mangyari. Diba? Malabo talaga eh. That it has implanted not only in the defense establishment but on the ordinary Filipino itself, himself or herself. Yan, di ba? Actually mga kapatid, bukas na mga mata natin sa mga nangyayari. Bukas na rin ang ating isipan sa mga nangyayari at nagaganap. Kaya nga sabi ko nga, nung nakaraang reaction natin, nakakalungkot lang isipin kasi by 2028 kapag nagpalit na tayo ng administrasyon mga tol, mapapalitan na rin yung ating mga tao ngayon dyan na sa gobyerno na lumalaban sa China, di ba? Halimbawa, baka mapalitan na yung Chief of Staff, Romeo Bronner, ng General Romeo Bronner, mapapalitan na. Mapapalitan na si Defense Secretary Gibo Teodoro, syempre, PBBM, mapapalitan na rin yun mga tol. Hindi natin alam kung sino papalit. Pro-China, nako, yari tayo mga tol, lahat. Lahat ng effort na ginawa
Mababaliwala yan, matatapon niya sa trash can. Tulad na lamang ng gustong mangyari nung nakaraang presidente, yung arbitral ruling natin is just a piece of paper. Bigay mo daw sa kanya yun, tatapon niya sa trash can. O baka lahat ng effort ng ating AFP matapos na rin yan sa trash bin. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.